Ay, sa waki naman. Waki! Yay! Yan. Uy, Jacob, thanks talaga sa tips mo ah. At least ngayon, alam ko na kung paano ingatan yung mga gadget natin ngayong tag-init. You're welcome, Shane. Pero, pwede ba magtumbang preso muna tayo? Puro babae yung laro niya eh. Tumbang preso, wala naman tayong dalang lata. Meron dyan. Tsaka, shoes tayong lahat eh. Di ba chinelas yung gamit sa pangbato ng lata? Ayun. Bato natin sa patas ah. Alam ko na. Tagu-taguan. Tago-taguan, nakita mo tirik-tirik yung araw. Paano kayo magtatago dito? Wala pa ng mga pang yung group activity talaga. Patintero. Pwede. Pwede. Kaya lang guys, gugutom na ako eh. May dala ako dyang nilagang ebon. Kumain muna tayo. Ibon! Relax lang kayo guys, wag OA ah. Ang tinutukoy ni Shane na ebon na kakainin natin ay itlog ng manok. Titong ng manok! Wow, Leslie, Kapampangan ka ba? Bakit ano mo yun? Hindi, meron lang kasi akong friend na Kapampangan, narinig ko lang. Pero alam nyo ba classmates, meron pang ibang mga salita sa probinsya na iba yung kahulugan sa Tagalog. Mukhang exciting nga pag-aralan yan, Les. Tsaka summer ngayon, maraming mga classmates natin na magbabaksyon sa probinsya. Sige, tara, pag-aralan natin yan. Tara. Kapag-aaralin natin. O mga classmates, ngayong summer ay excited ang marami lalo na tayong mga estudyante na magbakasyon hindi lamang sa beach kundi sa ating mga probinsya. Ngunit hinay-hinay lang mga classmate, maliban sa pag-iimpake nyo ng mga damit ay wag na wag nyo rin kakalimutan na magdala ng dictionary at magbaon ng konting bokabularyo. Alam ba ninyo mga classmate na maraming mga salitang Tagalog ang magkahalintulad sa ibang dialekto, ngunit magkaiba naman ang ibig sabihin? Ito ang mga halimbawa. Ano ba nangyayari sa'yo, Shane? Ba't kanina ka pa kamot ng kamot? Ang langgam dito eh. Gum? Uy, wala naman eh. Ba't sa taas ka nakatingin eh? Andito yung langgam mo, kinakagat na nga ako. Langgam. Sa Tagalog, ito ay isang insekto na madalas nating nakikita na mahilig sa matatamis na pagkain at kapag sinali natin ito sa Ingles, ito ay ant. Ngunit kapag sinali naman ang salitang langgam sa Bisaya, ang ibig sabihin nito ay bird o ibon. Hoy, Casey, mamaya na yan. Samahan mo muna ako. Bibigyan tayo yung bangaw. Maganda raw. Anong maganda sa bangaw? Eh, dumadapo-dapo lang sa basurahan. Ay, sorry. Akala ko yung sinasabi kong bangaw, yung tawag yun sa Maynila. Ang sinasabi kong bangaw, yung tawag sa Cebu. Bakit? Ano bang kahulugan ng bangaw sa Cebuano? Basta na natin, maganda raw yun. Bangaw o balangaw. Sa Tagalog, ito ay isang insektong lumilipad na madalas nating nakikita sa mga nabubulok na pagkain. Kapag sinalin sa Ingles, ito ay big fly or horsefly. Ngunit kapag ang salitang bangaw ay sinalin sa Cebuano, ang ibig sabihin nito ay rainbow o bahaghari. Ay, sarap ng hangin. Pero matulog dyan. Tulong pa tayo, dali. Hindi ka tumayo dyan, tatampunan kita ng daga. Dali na yan, o daga, o. Hindi ka na maglungo tayo. Wala akong kinagdagan. Ay, daga yan, no? Kaya. Tayo. Ang dami daga dyan. Uy, tinapakan mo yung daga! Tinapakan mo yung daga! Tinapakan mo rin yung daga! Daga. Sa Tagalog, ito ay isang hayop na ayon sa sabi-sabi ay mahilig sa cheese at madalas nakikita sa mga kanal. Kapag sinali natin ito sa Ingles, ito ay rat o mouse. Ngunit kapag ang salitang daga ay sinalin sa Bicolano, ang ibig sabihin nito ay land o lupa. Now you know, classmates, mahalaga talagang pag-aralan ang mga salita ng mga lugar na ating dadayuhin. Huwag rin mahiyang magtanong kung may hindi naiintindihan para maging maliwanag ang usapan. Till our next language, mga classmates!